Shabbat Shalom sa mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ang aming araw ng pamamahinga. At sa mga kapatiran po na ibang araw ang inyong pamamahinga, Shalom po sa lahat. At sa ating pagpatuloy, ah, tapos na po natin yung ating theme on Do You Know the Father and the Son, mga kapatid. Yun po ang ating pag-usapan sa mahabang panahon. We would say mga kapatid, napakahabang panahon yon, no? Ilang panahon, Brother Dan, hindi ko na mabilang mga kapatid kung ilang buwan, okay? Parang tingin ko siguro mga 7 months or 8 buwan, mga kapatid, na talagang binigyan po natin ng panahon, okay po? Yung relationship nga ng ama at anak, uh, mga kapatid, hindi pa po ito perfect. Hindi po natin maabot pa yung perfection dito sa mga napag-usapan natin. Do you know the Father and the Son? Relationship po ng ama at anak. Hindi po natin ma-perfect yan. But nawa, meron tayong puso't isipan, mga kapatid, na would continue to hunger and thirst. And would continue to pray, Aba, nagkamali ba? Nagkamali ba ang aming pag-unawa dito? Nagkamali ba ang aming understanding? Please correct us. Dapat meron tayong ganun po, mga kapatid, na puso na laging naghahangad at nag-hunger and thirst po na maging tama po ang ating mga pag-unawa patungkol sa ama at ang anak, mga kapatid. So, this is an ongoing process, an ongoing journey, mga kapatid. So, kayong mga manonood sa Republis, kung may mga bagay man doon na hindi nyo nagustuhan, nawa bigyan lang po natin ng opening of more research, opening of more time to study pa, mga kapatid. So, ngayon, andito tayo sa medyo light na topic, which is pag-usapan natin itong mga letters, mga kapatid. Kapag sabihin natin na Yehudiat, sa modern, tinawag ito as Yehudit, mga kapatid. Yehudit. Na ito po ay isang lingwahe o isang language, mga kapatid. But bakit Yehudiat ang ating pagkabigkas dito at hindi Yehudit is because we are trying to go back po doon sa pinaka-ancient na Hebrew, mga kapatid. So, this is also aka Paleo-Hebrew po, mga kapatid. So, ngayon, ang unang titik sa Yehudiat, which is also another, also known as Paleo-Hebrew, mga kapatid, unang titik po ang first letter, ang Aleph o letter A, mga kapatid. So, Aleph ito sa ancient, sa modern tinawag po as Aleph. Okay po? So, yan po ang kaibahan. So, we're done with the blowing of the shofar. So, tuloy tayo sa pagpuri po sa ating Ama. Tahaliyam 34 verse 8 po. At sinabi dito, O inyong subukan at tingnan na mabuti si Yahuwah. Maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. Ito po yung sabi ng psalmist, mga kapatid, na kung ang ating uh, pananalig ay nasa kay Aba Yahuwah, mga kapatid, kung tayo ay seeking refuge doon sa ating Ama, mga kapatid, ano po ang sabi dito ng psalmist? Maligaya. Maligaya tayo. So, mga kapatid, subok na po, proven and tested na po, mga kapatid. Batay sa karanasan ni Daud, batay sa karanasan po ng mga psalmist, na sino yung tao na kung saan laging tumatakbo, hahanap po ng protection and shield, lalo na sa panahon ng mga trahedya, panahon po ng mga kalamidad o mga pagsubok.
Yung tao na yon, according sa Psalmist, talagang maligaya ang tao na yan. So mga kapatid, kailangan talaga pala makilala natin ang pangalan ng Ama. Kasi kung makilala natin ang pangalan ng Ama, then diyan tayo nanganganlong sa Kanya. Diyan tayo magtago sa Kanya, mga kapatid, upang magkaroon tayo ng kaligayahan. Sa mga pangyayari ngayon sa ating paligid, there are rumors of war. Hindi ko na lang po banggitin, mga kapatid, kung ano itong mga rumors of war, no? Kasi nababasa naman po natin. Natatakot ba tayo? Tayo, mga kapatid? Are we afraid? What if kung magkaroon ng digmaan ang isang malakas na bansa at against sa isang malakas na bansa? Anong mangyari sa Pilipinas na wala lang tayo, parang isang tuldok lang tayo, mga kapatid, no? Compare doon sa mga superpower countries na yan. But sinabi dito, mga kapatid, na kung nakakilala tayo sa ating Ama at doon tayo nakatago sa Kanya, then talagang hindi tayo matakot. But rather, magkaroon tayo ng matahimik, taimtim na pamumuhay, mga kapatid. So, that being said, ito nga po ang pangalan ng ating Ama, Yah-ha-u-ha, or another way of saying these letters, Yad, He, Uwa, He. Na Y-H-U-H po, no? Ito po yung mga equivalent letter in English na kapag bigkasin natin sa tunog itong mga letter na ito, reading from right to left po, yun ang pagbasa ng Yehudiat o Hebrew, reading from right to left. But ngayon, babasahin natin from left to right po. Okay? Ang ating pagbasa ngayon ay ito po, yan ang first letter, Ya, then AH, Ya, and then U, then A. Ya-u-a. Yahu-a, kung i-connect po natin. And then, if you connect U at saka AH, Yahuwa, if you connect it. But sa akin, mga kapatid, I spoke differently saying Ya-uwa. Ganun po ang aking pagkabigkas. Kayo po, feel free lang po kung saan kayo mas comfortable. Connecting ba dito, Yahu-a, or Yahuwa, or Yahuwa. So, kayo po mga kapatid, may freedom po tayo. Yun po ang pangalan ng Ama. At kilalanin natin siya upang sa lahat ng panahon, sa may mga pagsubok man, mga kapatid, tayo ay tatawag, tayo ay mag-take refuge and shield sa kanyang pangalan, mga kapatid. So, that being said, wala tayong duda sa mga titik na yan kasi nandiyan din po sa mga titik ng mga scriptural character at hindi ko na lang po babasahin kasi nandiyan naman po, mga kapatid, no? Mapansin po ninyo itong AH, itong Yahoo, no? Yahoo, Yahoo. Okay po. So wala talagang letter W, mga kapatid. But instead, U talaga yan, mga kapatid, no? So, ayan, wala tayong duda kasi nandyan po may mga nakasulat po talaga na example mula sa mga names ng mga prophets at mga scriptural character po. Tuloy po nating purihin ang anak, si Yahushua, mga kapatid. Unang Yaokanan o 1 John 1 verse 6 po. Kung sinabi o kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Si Yaokanan, mga kapatid, ang writer nito, nabanggit niya po doon sa verse 3 na ang pinag-usapan niya doon na ang ama kasama ang anak doon sa verse 3 po. Okay? Pinag-usapan po diyan ang ama kasama ang anak, mga kapatid. Or ang anak kasama ang ama. Sa verse 3 po yon. Dito po sa verse 6, sinabi po dito, sa verse 5 po, sinabi po doon na sa sa ating ama at anak, mga kapatid, no? Aluwayam. Sa ama at anak, yun po ay aluwayam po sa verse 5. Talagang liwanag po ang meron. Wala pong kadiliman, mga kapatid.
Sa Ama at Anak ay wala pong kadiliman. Lagi pong liwanag meron, mga kapatid. With the Father and with the Son, ang meron po ay laging liwanag, mga kapatid, at walang kadiliman. Kaya sinabi sa verse 6, ano po sinabi sa verse 6? Sinabi po dito, mga kapatid, tayo'y may pakikisama sa Kanya. Ang pinag-usapan po ngayon dito ay connecting it to Yahushua po, mga kapatid. Kung tayo ay may pakikisama kay Yahushua, so ano ngayon ang mangyayari, mga kapatid? Tayo ay lumalakad, rather, wala tayong pakikisama kay Yahushua kung tayo'y lumalakad sa kadiliman. Bakit po? Kasi nga, Yahushua po ang liwanag. Together sa Ama, liwanag po, mga kapatid. So dito, makikita natin na kung tayo talaga ay nakakilala sa anak, mga kapatid, na si Yahushua, then hindi tayo dapat makikisama sa mga kadiliman. Kasi kung tayo nakikisama sa mga kadiliman, then tayo po ay nagsinungaling at hindi po natin ginagawa ang katotohanan. So, ang Ama at Anak ay liwanag, mga kapatid. Therefore, tayo ay lumakad ayon po sa katotohanan. Kasi po, sa katotohanan, yan po ay liwanag, mga kapatid. So, that being said, malinaw, mga kapatid, na dapat ang ating pamumuhay araw-araw ay ganito po. Lagi nating susundin kung ano po yung mga utos ng ating Ama, ano po ang utos ni Yahushua. Mga kapatid, dapat po nating sundin ito lahat. Okay? Bakit po? Kasi po, ang ating Ama at ang Anak ay laging liwanag po. So therefore, kung tayo ay sumusunod sa mga katotohanan, gumagawa sa kanyang mga utos, tayo din po ay lumalakad ayon sa liwanag, mga kapatid. So, yan. Ang tanong is, Brother Dan, paano ba yan? Most of the time, magkakamali tayo at dito na tayo lumalakad sa kadiliman. Mga kapatid, o nga, sa ating sariling lakas ay hindi po natin kaya ito. Kaya kung hindi mo pa kilala, mga kapatid, kayong mga manonood sa Republish, kung hindi mo pa kilala ang totoong pangalan ng anak, mga kapatid, baka yun ang dahilan kung bakit ang hirap talaga sundin. Kung bakit all the time lumalakad tayo sa kadiliman is because hindi natin kilala ang pangalan na totoo, mga kapatid. Pero dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, mga kapatid, ang pangalan talagang pinakilala natin about sa anak ay walang iba kundi si Yahushua. Yahu Shan Ayan. First three letters po ito ang pangalan ng Ama. Then kasunod po diyan ay Hebrew word Yashya na ibig sabihin saves and delivers. At itong dalawang mga titik na yan, siya, mga kapatid, ay yan po ay ating mababasa po yan. So kapag idugtong na po natin itong last two letters, mga kapatid, ang mangyari po ay Yahu Shan Ayan. Babasahin po natin yan as Yahushua or Yahushua. Yahushua or you read it as Yahushua, mga kapatid. So, that being said, walang ibang makatulong sa atin na tayo ay laging lumalakad sa katotohanan, lumalakad sa liwanag, mga kapatid. Walang iba kundi si Yahushua, mga kapatid. Bakit po? Kasi si Yahushua, yan ang totoong pangalan niya, at si Yahushua ang katotohanan, siya po ang daan, katotohanan, siya po ang ilaw. So, that being said, ito po ang nakasulat na Matthew 1:21, mali po kasi nga dahil sa false pen of the scribe, mga kapatid. Mali po ang nakasulat kasi JASUS po nakasulat dyan sa inyong mga kasulatan. Kaya nais nating i-restore, mga kapatid. Ibalik natin po yung totoong pangalan. At ito po yung totoong pangalan, Yahushua po. At angkop na angkop po itong Yahushua. Bakit po angkop na angkop? Kasi kapag banggitin po pala natin Yahushua, we are declaring po Yahuwah saves, Yahuwah delivers po. It carries the perfect truth and facts
about the true Messiah. Dito po sa ating assembly, Yahuwah po ang Ama, Yahushua po ang anak, who is the Messiah o the Mashiach, mga kapatid. So, that being said, mga kapatid, tuloy nating pag-usapan itong ating topic o topic for this evening. Yehudiat, also known as Paleo-Hebrew, mga kapatid, Alp, aka Aleph, pictograph writing. So ito po mga kapatid ang ating source, Assembly of Yahuwah USA po ito mga kapatid, no? Ayon po sa kanilang pag-aaral, ito po yung pictograph letters, pictograph po mga kapatid ng Yehudiat. When we say pictograph, ito po talaga yung unang writing mga kapatid. Okay? This is really the first writings. And there are 22 letters po mga kapatid ito lahat. 22 letters. Sa mga sinaunang mga panahon, ginagamit po nila yung picture kasi madali pong ma-remember. Madali pong intindihin mga kapatid. Halimbawa, ang unang letter ay Aleph or Alp. Ano pong picture ito? Picture po ng isang ox. Okay? Ang kahulugan po nito, strength and leader po, mga kapatid. Okay, so ngayon, tutukan natin yan ngayon. Itong first na pictograph na ito ay Aleph or Aleph kung sa modern na pagkabasa, kung sa Yehudiat na pagkabasa po ay Alp. Okay, Alp or Aleph. So yan po ang pictograph. Okay? A picture of an head of an ox which signifies strength, which signify leader, mga kapatid. So yun po ang meaning dyan. And yung ibang mga titik, patuloy natin yung pag-usapan as we go along dito sa pag-aaral na ito, mga kapatid. So, moving on. Kung meron mang pictograph writings, yung mga original talaga on this Yehudiat na language, mga kapatid, meron din pong other than merong pictograph, meron din po talaga mga kapatid na original Yehudiat. Okay, Hebrew. At ito rin po mga kapatid ang kita natin na this is really the first 21st rather 22nd rather 22 letters din po ito mga kapatid. Okay? So ito yung una, out. Okay? So yan po ang una, makes the sound of or in the word as above, mga kapatid. So yan po ang tunog niyan, no? Out or sa modern yan po ay Aleph, mga kapatid. So makes the sound of or okay? In the word as above. Ang example natin, mga kapatid. So ayan, there are 22 letters here, mga kapatid, but hindi ko na lang ma-move yan. But ito po yung una nating i-highlight sa panahon na ito. Original Yehudiat, phonetic Hebrew talaga ito, mga kapatid, no? Saan po natin nakuha ito? Nakuha po natin ito sa YHU Direct, mga kapatid, with Sister Ayana. Yan po ang kanyang sources po mula sa kanya ito, mga kapatid. Now, moving on. Reading it from right to left. So ito po pala yung modern na pagkasulat sa Aramaic, mga kapatid. So when one will read Hebrew or Yehudiat words, mga kapatid, language, dapat pala ay magsimula sa right. Dito yung right, going to the left. O di ba mga kapatid, baliktad po sa atin sa English. Sa English po, saan tayo magsimula? Di ba? From right, going to the, rather, from left, going to the right. Okay po? From left, going to right po. Yun ang pagbasa sa English. Pero sa Yehudiat o Hebrew, Paleo, mga kapatid, ang pagbasa ay mula sa kanan, from right, going to the left. O, di ba mga kapatid, mahirap yun? So, ganyan lang po mga kapatid, no? Information lang po yan as orientation po. So, when you hear a word like ito mga kapatid, shalom, ito no, shalom. Hindi ako nagkamali. O, tama po, shalom po ito. Okay?
So we read from right to the left, mga kapatid. Shalom. Hindi po tayo magbasa mula dito papunta dito. Hindi po. Mali po yan, mga kapatid. So, that being said, kung meron na pong pictograph, meron pong paleo. Ito po yung paleo, mga kapatid, na kumbaga may mga language development po. Yung mga sinauna, pictograph, ginamit po yung mga picture. Then as time goes on, nagkaroon po ng development, ito po yung Paleo-Hebrew, mga kapatid. Yung pagkasulat ng ALP, mga kapatid. No? Ganito ang pagkasulat po ng ALP. So, Paleo-Hebrew po yan, mga kapatid. Then, moving on, dahil nga may mga development written in modern way, so ito na yung pamaraan sa pagkasulat sa modern, mga kapatid. Ito yung ALP. Okay? ALP po yan, mga kapatid. Okay? 1, 2, 3. Okay? So, ganun po, no? 1, 2, 3. So, ganun po yung pagkasulat, mga kapatid, sa modern Hebrew, mga kapatid. So, ito po ay Aleph pa rin, Alp and Aleph pa rin, mga kapatid. But ang tunog nito ay silent A na po yan, mga kapatid. Silent A na po. O silent A, mga kapatid. Silent A ang pagkabasa niyan, mga kapatid. So, meron tayong pictograph, meron tayong Paleo, Hebrew, ngayon meron din pong modern Hebrew, mga kapatid. But then, sa ancient Hebrew research, mga kapatid, ito palang out na ito, may mga kahulugan, mga kapatid. Okay? Mighty One, ang kahulugan po dito halimbawa, ox plus ito, gemel man ito, no? Pero yan po ay, ang ibig sabihin po nito, ang out po niyan, kung ito ang lamed, ito ang out, ang ibig sabihin po niyan, Mighty One, then out plus gamal, kay mga kapatid, father po ang ibig sabihin niyan. Then out plus ito, mga kapatid, na mga titik, ang ibig sabihin niyan po ay I, okay, I, and then ito, mga kapatid, master po ang ibig sabihin. So, sa Ancient Research Center, ito po yung mga iba-ibang mga kahulugan kapag ang out po ay dugtungan po ng mga iba't ibang mga letter. Meron pong ibig sabihin, mga kapatid. Okay? So, paano natin i-breakdown itong Aleph or Alp? Paano i-breakdown yan? So, halimbawa, ito, Alp, first letter, Alp, okay, yan po pala, ang ibig sabihin nito ay strong, leader, and power. Yan po, mga kapatid, no? Strong, itong picture ng ox, mga kapatid. Ang ibig sabihin po niyan ay strong, leader, and a power. Okay po? So, ayan. And then yung next na letter, ito ay lam. Okay? Lam, mga ito, mga kapatid, no? Lambda, ito. Letter L po ito. Na kung tingnan mo yung picture, para siyang rod, mga kapatid, no? Sungkod, di ba? But letter L pa pala yan, lam. Ang ibig sabihin po niyan ay authority, teach, learn, lead, and guide. Yan po ang ibig sabihin niyan. So, i-connect po natin itong out at saka itong lam o lambda, mga kapatid, kung i-connect po natin yan, strong leader with a power, okay, and authority, okay, that leads, that teach, and that guides. Yan po ang second letter dito sa Alp o Aleph, mga kapatid. And then, moving on, i-complete po natin itong PH. Itong PH po, mga kapatid, ay picture po ito ng mouth, na ang picture po ng mouth ay, ang ibig sabihin po niyan, speak or blow or scatter. So if you connect all of this, Alp or Aleph, ito ay picture ng ox, ito ay picture ng rod, ito PH ay picture ng mouth, mga kapatid. Kapag i-connect po natin lahat-lahat ito po yan, ano pang ibig sabihin? The strong leader with the power and authority leads, teaches, guides with the word. Okay, so yung word is itong mouth nga, no? Yung PH niya, mouth. Word that he speaks from his mouth. So yung salita na
lumabas sa kaniyang bibig, mga kapatid. Word that he speaks from his mouth. So, yun po ang complete meaning sa breakdown at kahulugan ng mga titik sa word alf or aleph, mga kapatid. Okay? So now, that being said, saan po natin ito ma-apply at saan po natin makikita po ang mga evidences nito? Mga kapatid, sa tulong po ng Hallelujah Scripture, mababasa po natin dito sa Psalm 119 po. Okay, verses 1 to 8, ito po ay mga titik. Itong mga verses na ito sa tulong ng Hallelujah Scripture, mga kapatid, kung ano po yung mga tinutukoy dito sa verses 1 to 8, this is all about alp, mga kapatid, o aleph, mga kapatid. Okay? So, titingnan natin itong mga talata nito. Pwede po ninyong buksan. According po sa arrangement po ng Hallelujah Scripture, alp, nandito po yung unang titig dito, alp or aleph, mga kapatid. Basahin po natin dito sa harapan. Can I ask one to read this, mga kapatid? Any? 109, verse 1 lang po, Brother Dan. Okay, verse 1 and 2. Go ahead. Verse 1 and 2, sister. Baruch are the perfect perfect in the way, who walk in the Torah of Yahuwah. Baruch are those who observe his witnesses, who seek him with all the heart. Okay po. So, binasa ni Sister Lilieta yung English. Sa ating harapan po, nakita natin dito, mapalad silang sakdal ang landas. Sa Hallelujah Scripture, sinabi po dito, Baruch. Okay, yan Are, po. Opo, Baruch meaning Baruch when you are say when the word said Baruch, ang ibig sabihin po niyan mapalad. Okay? Mapalad, sino po yung mapalad, mga kapatid? Sinabi dito, the perfect in the way. Okay? Mapalad silang sakdal ang landas na sa kautusan ni Yahuwah ay lumalakad. Okay? Who walk, rather, Baruch are the perfect in the way. Mga kapatid, sino yung the way na pinag-usapan natin sa New Testament? Yahusha. Opo, mga kapatid. John 14 verse 6. Walang ibang tinutukoy dyan. Ang the way dyan is really Yahushua, mga kapatid. Yan ay pagpapatuo na si Yahushua ay talagang nandito na po. Kahit pa man dito sa nakasulat dito sa Psalm 919 verse 1 po. Okay? But sinasabi dito na mapalad siya. Ang tao na kung saan siya ay lumalakad ayon sa the way, which is walang iba kundi si Yahushua, verse letter B ng verse 1, who walk in the Torah of Yahuwah. Okay? Siya kung sino yung lumalakad ayon sa kautusan ni Yahuwah, mga kapatid. Ikaw po ay isang tao na barak. Okay? Moving on. Verse 2, bakit barak po? Kasi sinabi ito, Baruch are those who observe his witnesses, who seek him with all their heart. So, kanina, di ba, na-highlight natin kanina, na i-check lang natin yung ating puso, kung ano ba yung nasa ating puso. Do we have the heart na nais nating sundin ang kanyang mga kautusan? Then, merong help na darating sa atin. Nga, kapatid. Kasi yan po, mapalad silang nag-iingat ng kaniyang mga patutuo. Okay? Ano itong mga patutuo? Itong witnesses na hinahanap siya ng buong puso. So kailangan talagang hanapin natin ng buong puso ang mga witnesses, ang mga kautusan, ang mga sinasabi ng ating Ama through Yahushua, mga kapatid. Hahanapin natin ng buong puso po yon. Okay? What about verse 3, 4, and 5? Sister, would you continue reading it po? Go ahead po. Sige po, na hindi rin gumagawa ng kasamaan, kundi lumalakad sa kanyang mga daan. Iniutos mo ang inyong mga tuntunin upang masikap naming sundin. O maging tatag nawa ang pamamaraan ko sa pag-iingat ng mga tuntunin mo. Okay po.
So, mga kapatid, patuloy na salamat sa pagkabasa, sister. So, patuloy ditong sinasabi, mga kapatid, kung bakit siya ay mapalad. Okay? Tingnan mo ito. Dahil, okay, na hindi rin gumagawa ng kasamaan. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, talagang hindi po magkasabay. Kung tayo ay lalakad ayon sa kautusan ni Yahuwah, okay, sa daan ni Yahusha, kung tayo lalakad doon, talagang hindi pwedeng at the same time lalakad tayo o gagawa tayo ng mga kasamaan. Hindi talaga yun pwedeng pagsabayin, mga kapatid. Okay po? So, ibig sabihin, magkaibang landas talaga yun. Magkaibang daanan talaga yun, mga kapatid. Hindi pwede ng isang paa sa kabila, ang isang paa sa kabila. Hindi po, mga kapatid. Kailangan buong buo tayo ay lumalakad sa isang daanan lang po, mga kapatid. Versus yung daan po ni Yahushua, ano po yun? Yung daan na sundin ang mga utos, okay po? Sundin po ang mga patutuo, okay? Sa verse 4, dito maliwanag po. Iniutos mo ang inyong mga tuntunin upang masikap naming sundin. See? Anong sinasabi diyan, mga kapatid? You have commanded us to guard your orders diligently. See po, may mga tuntunin po ang ating Ama. Halimbawa, itong mga feast, mga kapatid. Itong mga feast ay dapat natin gawin yan kasi yan po ay tuntunin. Itong araw ng pamamahinga, mga kapatid, ay dapat nating sundin ito kasi ito po yung kanyang tuntunin, mga kapatid, na dapat nating sundin. Okay? O maging matatag nawa ang pamaraan ko sa pag-iingat ng mga tuntunin mo. Okay po, so ito yung testimony ng psalmist, mga kapatid. Nang sabi ng psalmist, ang awit, mga kapatid, na nawa ang aking mga pamamaraan, kung sa English sinabi po yan, on, oh, that my ways were established to guard your laws. So, my ways. Dapat yung ating ways should be always in accordance to the way of Yahushua, mga kapatid. Ano yung the way of Yahushua? Yun na nga, ang pagsunod natin sa mga kautusan, mga patutuo, mga kapatid, mga tuntunin, mga kapatid. Dapat ganon din po ang ating mga pamaraan. That should also be part and included in our ways, mga kapatid. Okay? So, ayan. Uh, Patuloy natin ipaliwanag itong mga 8 mga talata o mga verses. And then, balikan natin po ano ang connection dito sa uh, letter out, mga kapatid. Ano po ang connection yan? Balikan natin yan mamaya. Okay? Anyone else would like to volunteer? Verse 6, 7, and verse 8. Okay? Sa 6 lang muna. Sinong mauna? Sinong magbasa? Po, Brother Dan. Go ahead po, Sister Cherry. Kung gayo'y hindi ako mapapahiya, yamang tinuon ko sa lahat ng iyong mga utos ang aking mga mata. Okay po. So, ipaliwanag ko sandali sa pagkabasa ni Sister Cheryl. Mga kapatid, malinaw po dito ang sabi ng salmista. Anong sabi po niya? Kung ito'y aking gagawin, meaning lahat ng inyong mga utos, patutuo, mga tuntunin ay gagawin ko, anong sinabi niya po ng psalmist po dito? Sabi po ng psalmist, ako'y hindi mapahiya. Okay? Yamang itinuon ko sa lahat ang inyong mga utos, ang aking mga mata. See? Lahat ng mga utos po, mga kapatid, malinaw po yan. Hindi po pala pwedeng pili-piliin natin. Maging selective tayo kung saan lang yung gusto natin. Kung ayaw, isang tabi, hindi po ganun pala, no? Sinabi po ng psalmist, sa lahat ng iyong mga utos. Sabi niya ay nakafocus po ang kanyang mga mata. Mga kapatid, minsan dahil sa mga hanap buhay, lagi tayong may mga concern sa araw-araw na mga saan tayo ng pagkain, saan tayo ng maibili ng ano pang mga pangailangan. Diba minsan, mga kapatid, ma-out of focus tayo at naka-zoom in tayo lagi doon sa mga hanap buhay. Pero ang salmista, mga kapatid, saan po nakatutok ang kanyang mga mata? Dito po, mga kapatid, sa mga utos. Go ahead, Sister Cheryl, pwede pang patuloy mong basahin po. Verse 7.
Pupurihin kita ng may mga matuwid na puso kapag aking natutuhan ang matutuwid mong mga batas. Sige po, mga kapatid. Sabi po ng psalmist, pupurihin kita. Okay? Kung napansin niyo yung ating mga praises and testimony tuwing tayo magkatipon-tipon, mga kapatid, di ba? Napapansin niyo yun? Tuwing tayo magtipon-tipon, bawat isa sa atin ay may mga kwento. Kwento sa pagpapuri, kwento sa pagpasasalamat. Bakit po, mga kapatid? Kasi po, napansin po natin na matuwid po, na may matuwid na puso kapag aking natutuhan ang matutuwid mong mga batas. So, tingnan mo mga kapatid, may connection po yung katuwiran ng ating puso, yung desire ng ating puso, yung hunger and thirst ng ating puso, may connection po mga kapatid dito sa mga bagay na ating natutuhan. Kasi po, itong lahat na ito, mga batas na ito, ay puro mga matutuwid. None of the laws, none of the statutes, none of the commands o commandments ng ating Ama, none of them are crooked, mga kapatid. Wala. Lahat ng mga utos, tuntunin at patutuon ng Ama, mga kapatid, na sabi dito, nasulat, mga kapatid, at nasabi ni Yahushua, mga kapatid, lahat nito ay talagang matuwid, mga kapatid. Matuwid na mga batas. Ibig sabihin, wala siyang batas dyan na makakasama sa atin. All His right rulings, all His words and His commandments are given for our own benefit and for our own good, mga kapatid. Patuloy mo, sister, ang verse 8 po. Aking tutuparin ang mga tuntunin mo o huwag mong ganap na talikuran ako. Okay. So, dito natin makikita yung commitment ng psalmist. Ang psalmist ay nagkaroon po siya ng taimtim at buong puso na commitment, mga kapatid, na tutuparin ang lahat ng mga tuntunin. Kaya sabi niya, huwag mong ganap na talikuran ako, mga kapatid. So, that being said, paano natin ito i-connect, mga kapatid? What is the meaning of this 8 verses about the Aleph, the Alp, mga kapatid? What is the meaning of this sa ating buhay ngayon? Lalo na sa ating journey, mga kapatid. Sa mga testimony kanina, nag-iisa tayong nanalangin na kumakanta sa ating journey, hindi na katulad noon na marami tayo. So anong kahulugan nito, mga kapatid, sa ating journey ngayon? Okay? Those words. Okay? Those whose life is anchored on the Word and the Torah are indeed Baruch, mga kapatid. So kung ang ating buhay na anchored po natin, na ilagay po natin sa foundation ang ating buhay, na ilagay po natin sa foundation ng Torah, okay, ng mga salita na nakasulat po, mga kapatid. Tayo ay indeed Baruch. Tayo ay talaga mapalad, mga kapatid. Okay po? So, ang tanong is, who is the Word and the Torah? Sino ba itong Word, utos, mga tuntunin, o Torah, mga kapatid? Sino ba talaga ito? Yahushua. Yes po. Walang iba, mga kapatid, kundi si Yahushua po yan. Yahushua po yun, mga kapatid. Ang Word ng ating Ama. The Torah, the living Torah, the living Word. Walang iba kundi si Yahushua, mga kapatid. At later on sa ating mga pagpapaliwanag yan sa susunod na mga panahon, mababasa talaga natin yan, mga kapatid. But for now, sa verse 1 kanina, talks about the living way. Talks about the way, rather. At wala mang ibang tinutukoy sa the way, kundi si Yahushua po, mga kapatid. Kanina sa John 15 verse 10. Okay po? At na-connect po natin doon sa
Unang Hari chapter 6 verse 11 and 12, mga kapatid, kanina. Na-connect po natin yon na talagang si Yahushua po, bahagi na po siya dito sa conversation na ito, mga kapatid. So, Yahushua is the Word, Yahushua is the living Torah, mga kapatid. Okay? So ngayon, balikan natin ito, ang kahulugan ng out. Out, okay po. Itong mga talata nito, Tahaliam 119, 1-8, mga kapatid, itong mga talata nito, speaks of out, mga kapatid. Okay? Speaks of out. Sino itong head? Speaks of the head, mga kapatid, is strong leader and power, mga kapatid. At ang ating Ama, mga kapatid, pinili po ng ating Ama na ipahayag ang kanyang mga salita, ipahayag ang kanyang mga utos, mga kapatid, sa pamamagitan po ng anak, mga kapatid. Strong leader and power, binigay po niya, mga kapatid, sa anak. Ang Ama po, mga kapatid, who is our strong leader, strong power, binigay po niya ang authority, mga kapatid, sa kanyang anak. Okay? Binigay po niya ang authority sa kanyang anak. Saan po natin mababasa yan? Yao 11:27. Okay? Basahin po natin, mga kapatid, para hindi tayo maging opinionated. Matthew 11:27. All have been handed to me by my Father, and no one knows the bond except the Father, nor does anyone who know the Father except the bond, and he to whom the bond wants to reveal him. So, ang Ama, mga kapatid, who is our strong leader and power, mga kapatid, binigay niya ang authority sa anak. Okay? Para saan po? Turuan tayo at tayo ay matuto upang tayo ay lead at i-guide po. Okay? Sa paanong paraan po? Sa pamamagitan ng kanyang bibig, ng kanyang mouth, mga kapatid. As the Father speaks through the Son, mga kapatid, the mouth and speaks the blow the scattered. Na ibig sabihin, mga kapatid, ito po, the strong leader with the power and authority leads, teaches, and guides with the word that he speaks from his mouth. Ano po nakasabi po sa Matatyao 4 verse 4? Man does not live on Bread alone. bread alone. Yan po. Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of Yahuwah, mga kapatid. And who is the mouth of Yahuwah? Speaking the word, mga kapatid. Walang iba. Yahushua. Kundi si Yahushua, mga kapatid. So, ito na nga po, mga kapatid, ang mensahe natin sa Aleph, kung sa modern po ng pagkabasa, Alp po, kung sa Yehudiat ng pagkabasa, ito po yung ating meaning, which is nabasa natin kanina sa verses 1-8, mga kapatid. Na kung ating sundin po yun, mga kapatid, makakaroon po tayo ng buhay. Kasi yun po ang authority ng Ama sa anak upang turuan tayo sa kanyang mga salita, i-lead, i-guide po tayo sa pamamagitan ng mga salita na yan, mga kapatid, upang maging matiwasay at maging barok, mga kapatid. Maging barok po tayo. Yan po ang ating ilagay po natin sa ating puso't isipan. So, Yahuwah is cleansing us through a clearer understanding of this letter out, mga kapatid. Aba Yahuwah, through Yahushua po, has been our strong leader. Authority, power, leads, teaches, and guides us through the Torah and through the word that Yahushua spoke, mga kapatid. So, that being said, ano kaya ang mga ideas natin, mga kapatid? Based dito sa unang letter
hopefully sa susunod, we'll talk 2 letters mga kapatid para maging ano lang po. Kasi 22 letters ito lahat. So, we need to deal with 2 letters every meeting po sa susunod. Any comments po? Meron kayong mga thoughts and feelings? Meron kayong mga things that you need to change or adjust po sa ating journey ngayon mga kapatid? Ano po yun? If you have something, please share po. Ito po yung ating source mga kapatid ng Assembly of Yahuwah Philippines, or rather, Assembly of US po ito mga kapatid, no? Ito po ang ating nakuha. If you have something else to add. Ito po ay okay po. So, you have something mga kapatid? Do you have something to share from our materials today? Brother Dan, Opo, sister. kasi po yung Yehudiat it's no longer used in Israel as the moment, di po ba? Tama po. Ang gamit po nila is modern Hebrew. Aramaic. Aramaic po, which is Aramaic. Kailan po, kasi po, mga senior, ang mga seniors na Brother Dan, in order not to be forgetful in the future, we need to study a language. So sa akin po, I'm 60, so gusto ko mag-study ng Hebrew. So, is it okay to study Aramaic po? Kasi wala na ho eh. I mean, you can, if you go to Israel, if there's a chance to go, then you can, anyway, you can halubilo po dahil sa mga Yahuwah believers kung they are speaking in Aramaic, the new generation po. Ano po yun, Brother Dan? Okay po. Totoo po yun. In language po, hindi na po ginagamit ang Yehudiat. Tama po ka, sister. Itong Yehudiat, naging ano na po ito. Kung in terms of archaic o yung mga ano po yung mga resources natin, good as dead language in a sense na hindi na po ginagamit talaga ito. What is being used now doon sa Israel po ay yung modern na po, which is Aramaic. Okay, totoo po yung sinabi mo, sister. But, hindi po ibig sabihin noon na dahil ito hindi na ginagamit, dahil ito ay considered already a dead language because it is no longer used by the modern, mga kapatid. Hindi po yun reason na hindi na lang natin pag-aralan. Bakit po? Kasi po, itong mga titik na ito ng Yahudiat, bawat mga titik ay may mga kahulugan po na hindi na natin alam. Kaya maganda pong itong ginagawa natin ngayon na balik tanaw tayo doon sa nakaraan upang yung meaning ng mga letter o words sa nakaraan madala po natin at makita po natin paano natin i-apply sa ating modern sa ating modern na journey, mga kapatid. Kasi po kung nakatutok na lang tayo sa Aramaic, hindi po natin ma-appreciate yung original intent, yung original meaning doon sa Yehudiat o Yahudiat, mga kapatid. So, halimbawa, bigyan natin ng halimbawa. Yung halimbawa, yung mga words sa Aramaic, meron na po silang dinagdag na mga tuldok doon, no? Na yung tuldok na yon, ang nangyayari dahil sa mga tuldok na yan, nagbago na po yung mga tunog. Nagbago yung mga letter, nagbago yung mga tunog, at ang mangyari mga kapatid, nagbago rin po ang mga kahulugan. Kaya, mahalaga na balikan natin yung nakaraan. Kasi meron pong maraming mga makahulugan na mga meaning doon na hindi na natin na-appreciate ito sa modern. So, yun lang ang aking paliwanag, sister. But of course, kapag pupunta tayo doon sa Israel, kung meron mang makipag-converse sa atin, so yun ang challenge kasi kailangan pa nating mag-aral ng modern
para makapag-converse po tayo doon. Other than alam natin yung word na shalom. At yung iba pang mga words, kailangan pa nating pag-aralan. Yun lang po ang masagot ko, sister. Thank you po, Brother Don. Okay. Praises kay Aba. Anybody else? Meron pang nais na sasabihin? Okay po, mga kapatid. Itong pag-aaral ngayon ay hindi masyadong malalim, mga kapatid, pero naintindihan natin ngayon na may mga hidden meaning bawat mga litra, mga kapatid. At ngayon na-apply po natin dito sa Tahaliam 119 verses 1 to 8. Nawa, that being said, nawa mga kapatid, maging all the more serious tayo, mga kapatid, doon sa ating pag-apply, pamumuhay, pag-observe at pag-practice ng lahat ng mga utos ng ating Ama. Kasi yan po ay inutos niya sa atin, binigay niya sa atin with authority and power sa pamamagitan ng kanyang anak. Upang ito ay maging gabay sa atin at ipamumuhay natin maging gabay sa atin at maging barok po, maging mapalad po ang ating buhay, mga kapatid. That being said, Yahuwah barak us through the words spoken today and all esteem and praises kay Abba Yahuwah, mga kapatid.